Hey everyone! Welcome back to my channel! And, kumusta kayo? And, andito ako sa inyo saying good morning to everyone cause it's 10 o'clock a.m. pa lang ngayon sa Pilipinas. And, it's October 18, so Wednesday. So, nasa school lahat ng estudyante ngayon. So, they're schooling in their respective schools. And ako ngayon si Mami Ria nasa bahay, so iniintay ko yung anak ko mamaya sa pagdating ko, sa alagaan ko pa siya, yun, dadaluhan ko siya sa mga pangangailangan niya dito sa bahay as her mommy, okay, as her guardian in our house. So guys, ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonika ay ganito. So basahin natin sa Biblia, in the Bible. So, natapos na tayo sa 1 Thessalonians. So, sa 2 Thessalonians, ito ang sabi nila Pablo, Silas at Timoteo sa iglesia sa Thessalonica. Ang paghukom, according to chapter 1. Dapat kami magpasalamat sa Diyos tuwina dahil sa inyo, mga kapatid. Matuwid na gawin namin ito sapagkat patuloy na tumatatag ang inyong pananalig kay Kristo. Hallelujah! At patuloy ring umaalab ang inyong pagmamahal sa isa't isa. Hallelujah! Ipinagmamalaki namin kayo sa lahat ng kaanib sa iglesia ng Diyos dahil sa inyong pananampalataya at pagtitiis sa kabila ng mga pag-uusig at mga kahirapan dinaranas ninyo. Di nalulugod ang Diyos dahil sa ganon, di ba? Ito ang katunayan, so blessings na naman. Ito ang katunayan ng makatarungang hatol ng Diyos na kayo'y aariing karapat-dapat sa kanyang kaharian. Yun. Naariin tayong dapat sa kanyang kaharian na siyang dahilan ng ating pagtitiis. Gagawin ng Diyos ang nararapat, tiyak na pahihirapan niya ang mga nagpapahirap sa inyo. Kayo namang mga nagtitiis ay aaliwin niya, kasama namin pagbabalik ng Panginoong Jesus mula sa langit, kasama ang makapangyarihan niya mga anghel. Darating siya sa gitna na naglalagablab na apoy at parurusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at ang hindi sumunod at sa mabuting balita tungkol sa Panginoong Jesus. Ang magiging parusa nila ay walang hanggang kapahamakan at pagkawalay sa Panginoon at sa kanyang kaluwalhatian. Mangyayari ito sa araw ng kanyang pagparito upang tanggapin ang papuri mula sa kanyang mga hinirang at ang parangal ng lahat ng nananalig sa kanya. Kabilang kayo roon sapagkat tinanggap ninyo ang mabuting balitang ipinahayag namin sa inyo. Hallelujah! Lagi namin kayong isinasama sa aming mga dalangin sa Diyos na naway maging karapat-dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo at ipagkaloob nawa niya sa inyo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng mabuti ninyong kahangarin at lubusin ang inyong mga gawang mabunga ng pananampalataya. Kung magkagayon, magbibigyan ninyo ng karangalan ng pangalan ng ating Panginoong Jesus. Correct. At kayo naman ay bibigyan din ng karangalan ayon sa kagandahan loob ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Hallelujah! So, sa chapter 2, mababasa natin ang isang bagay na medyo nakakalungkot isipin na mangyayari. Ito ay ang suwail na tinutukoy ni Pablo. So, basahin natin guys sa chapter 2, verse 1. Tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon niya sa atin, ipinamamanhik namin sa inyo mga kapatid na huwag kayo magugulat agad o mababahala sa balitang dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayo maniniwala kahit sabihin nilang ito'y hula o pahayag o kaya'y sulat na galing sa amin sa anumang paraan. Huwag kayong padadaya kanino man. Ang araw ng Panginoon ay hindi darating hanggat hindi nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail ang itinalaga sa walang katapusang kaparusahan. Yang suwail na yan. Kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba ng tao at ipinalalagay na banal. Itataas niya ang kanyang sarili, papasok siya sa templo ng Diyos, uupo roon at ipapahayag na siya ay Diyos. Hindi ba ninyo natatandaan, sinabi ko na sa inyo nang ako'y kasama ninyo, hindi pa nga lamang nangyayari,
ito dahil may pumipigil pa. At alam ninyo kung ano iyon. Ang suwail ay lilitaw pagdating ng takdang panahon. Palihim nang kumikilos ngayon ang kapangyarihang ito at mananatiling gayon hanggat di naaalis ang humahadlang. Kung maalis na ang humahadlang, malalantad na ang suwail. Kung magkagayon, pupuksain siya ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang hininga at pupugnawin ang nakasisilaw na liwanag na taglay niya sa kanyang pagdating. Lilitaw ang suwail na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. So, ito yung masusunod na mangyayari sa ating mundo, guys. Gagawa siya ng lahat ng uri ng himala at nakalilin lang na tanda ng kababalaghan. At ginagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak mga taong maliligtas sana kung kanilang tinanggap lang at inibig ang katotohanan. Sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipinaubaya ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at papaniwalain sa kasinungalingan upang maparusahan ang lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohanan. So, parurusahan ang suwail na to, guys. So, tayo ay mga hinirang upang iligtas. Ito naman tayo, guys. According to chapter 2, verse 13 ng 2 Thessalonians, pangalawang Thessalonica, dapat kami magpasalamat sa Diyos tuwina dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon. Nagpapasalamat kami sapagkat hinirang niya kayo upang maunang pagkalooban ng kaligtasan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu nagpapabanal sa inyo at ng inyong paniniwala sa katotohanan. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinahayag namin sa inyo upang makasama. Sarap! Upang makasama sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid, manatili kayong matatag sa mga katotohanang itinuro namin sa inyo, maging sa salita o sa sulat. Aliwin nawa kayo ng ating Panginoong Hesukristo at ng ating Diyos at ng Ama na umiibig sa atin at sa kanyang habag ay nagbigay sa atin ng walang pagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban at kainyong maipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti sa lahat ng tao at mga nilalang ng Diyos sa mundong ito. So sabi ni Pablo, ipanalangin ninyo kami. According to chapter 3, verse 1 ng 2 Thessalonica, sa wakas, mga kapatid, ipanalangin ninyo kami upang ang salita ng Panginoon ay mabilis na lumaganap sa lahat ng dako at dakilain ng lahat tulad ng ginawa ninyo. Idalangin din ninyo na maligtas kami sa mga buktot at masasamang tao sapagkat hindi lahat ay naniniwala sa salita ng Diyos. Tapat ang Panginoon, bibigyan niya kayo ng lakas at ililigtas sa dyablo. Dahil sa Panginoon, malaki ang aming pagtitiwala na ginagawa ninyo at patuloy na gagawin ng mga sinabi namin sa inyo. Akayin nawa na kayo ng Panginoon tungo sa pag-ibig sa Diyos at sa pananatili kay Kristo. Hallelujah! So, sabi niya ni Pablo sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 6, dapat tayo maghanap buhay. So sabi niya, mga kapatid, iniuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na layuan ang mga tamad at ayaw mamuhay ayon sa mga tagubilin namin sa inyo. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man ang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawa na dapat ninyong sundan. Nang kasama pa ninyo kami, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakainin ng sino mang ayaw gumawa. Yun. Binanggit naman namin ito sapagkat nabalitaan naming may ilan sa inyo na ayaw magtrabaho at walang inaatupag kundi manghimasok sa buhay ng may buhay.
Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, mahigpit naming ipinagtatagubilin sa mga taong ito na sila ay maghanap buhay at mamuhay ng maayos. Mga kapatid, huwag kayo magsasawa sa paggawa na mabuti. Tandaan ninyo at iwasan ang sino mang ayaw sumunod sa mga tagubilin namin sa sulat na ito upang siya ay mapahiya. Ngunit huwag naman ninyo siyang ituturing na kaaway. Correct? Sa halip, parangalan ninyo bilang kapatid. Tama, hallelujah. It's the spirit of love na mangyayari sa mga kapatiran sa ating mga brethren in Christ. So, ito ang last na sinabi ni Pablo, ang bendisyon. Sabi niya sa last verses, ang Panginoon na bukal ng kapayapaan ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon, naway sumainyong lahat ang Panginoon. Ako si Pablo ang sumulat ng pagbating ito. Binabati ko kayo, ito ang aking lagda sa lahat ng sulat ko. Ganito ako sumulat. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! So patuloy ang kaguluhan ng mga kapatiran sa Tesalonika, kaugnay ng hinihintay na pagbabalik ni Kristo noong panahon ni Pablo. Ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonika ay tumatalakay sa paniniwalang naganap na ang pagdating ng Panginoon pero hindi pa, di ba? Itinuwid niya ang isipang ito sa pamamagitan ng paglalahad na bago magbalik si Kristo, aabot sa sukdulan ng kasamaan at kalikuan sa pangunguna ng isang mahiwagang katauhang na tinataguriang ang suwail at siyang sasalungat kay Kristo. Binibigyan din ng apostol na kailangan sila'y manatiling matatag sa pananampalataya sa kabila ng ligalig at paghihirap. Tayo rin guys, dapat ganon. Dapat silang gumawa para sa kanilang ikabubuhay, correct, tulad ng ginawa niya at ng kanyang mga kasama at magtiyaga sa paggawa ng kabutihan. So, tinatagubilinan ni Pablo ang mga taga-Tesalonika ng mga bagay na dapat gawin ng isang Kristiyano, hindi maging tamad, kundi maging masipag sa lahat ng gawain dito sa earth, sa mundong ito. Kasi doon nalulugod ang Diyos. Pag nalugod ang Diyos, doon sasaya ang mga Kristiyano. Doon liligaya ang lahat. Hallelujah. So, dapat i-please natin ang Diyos. Huwag ang tao. Okay? So, guys, natapos na natin ang mga Tesalonika, ang mga book ng Thessalonians, sa 1st and 2nd Thessalonians, and susunod namang libro ng banal na salita ng Diyos, ng Biblia, sa New Testament, ang bagong tipan. So, pinagbabasa ko lahat cause nalalaman ko kasi na malaking may tutulong nito sa buhay ko everyday in my life here on earth, and matututo akong gawin ang mga bagay na tama at yung nakalulugod sa Panginoong Diyos. Yun lang naman ang motibo ko guys. Sana kayo rin. Yun lamang dapat ang ating gawin. Kung ano lang ang nakakalugod sa Panginoon Diyos, yun lang ang gagawin natin. Kung nalulungkot siya sa mga gawain ginagawa natin, tigilan natin yan. Mga kamunduhan, tigilan natin yan. Hindi masarap yan. Sinasabi ni Satanas, di ba masarap yan? Pero ako, hindi talaga ako nasasarapan sa ganyan. So, ang gusto ko, kalooban ng Diyos, mga gusto ng Diyos, yun ang, doon ako nasasarapan. At alam ko, ang lahat ng Kristiyano sa buong daigdig, sa buong mundo, ganito rin ang nararamdaman, tukol dito. So guys, ano pang hinihintay natin? Guys, gawin na natin ang tama. Isipin na natin ang tamang bagay at isapuso na natin ang lahat ng tamang bagay na ikinalulugod ng Diyos na gawin ng mga tao. Because dito tayo liligaya. Yun. Dito tayo magiging masaya sa buhay. Okay guys? So daig pa natin nito yung mga natupad, yung mga pangarap. Daig pa natin ito yung mga nakapag-asawa. Daig pa natin sa kaligayahan yung mga taong mayayaman. Yun. So guys, pag nangyari sa atin ito, pag ginawa natin yung mga utos ng Diyos na nakalulugod sa Kanya, na nakakapagpasaya sa kalooban ng Diyos, sigurado bibigyan niya tayo ng kaginhawahan, kapayapaan, pag-ibig, good relationship with the people, and all spiritual aspects, mentally, emotionally, and everything sa buong pagkatao natin, mentally, intellectually,
hindi na tayo mahihirapan sa buhay, guys. Masarap na magiging buhay natin. Yun. Okay? So, that's it for now. This is Mami Yang wishing you the best in life. And sana matapos ang taon na to na maayos at kalugod-lugod sa Diyos. Para naman malugod ang Diyos, hindi naman siya malungkot sa mga ginagawa ng mga tao. Ayaw niya ng kahalayan, bigyan natin siya ng kabanalan. Doon siya natutuwa. Hallelujah! Bigyan natin siya ng respeto, ng paggalang, at paggalang natin sa iba, sa kapwa-tao natin, at sa mga hayop, at sa ibang mga nilalang ng Diyos sa mundong ito. Okay? Mahalin natin ang lahat. So, yun ang napakasarap na bagay. Mamahalin din tayo pagkatapos nun ng Diyos, ng tao, at ng lahat ng creation sa mundong ito. So, magmamahalan tayong lahat. Sobrang sarap. And yung blessings ng Diyos financially, materially, ng mga pangangailangan natin, ibubuhos na ng Diyos sa atin cause nagawa na natin ang kalooban niya. So, that's it guys. Yun lang yun. So, magiging harmonious na ang buhay nating lahat. Bago pa dumating yan suwail na yan, yung taong, kung sino man yan na kakalaban sa Panginoon Diyos, magpapakasaya muna tayo sa piling ng ating Panginoong Hesukristo, sa piling ng ating God the Father, with the tulong of the Holy Spirit in us, in ourselves. Okay guys? So, bye for now! See you next time! God bless guys! Mwah.